1,000,000. Ang mga salitang iyon ng doktor ay umalinggaw-ngao sa isipan ni Hazelin na parang isang basag na kampana, paulit-ulit at nakakabingi. Nakatitig siya sa puting pader ng ospital, pero ang nakikita niya ay ang mga numero na tila sumasayaw sa kanyang paningin, nanunuya sa kanyang kawalan ng kapangyarihan. 1,000,000 para sa operasyon sa puso ng kanyang ama. 1,000,000 na katumbas ng buhay ng nag-iisang taong bumuhay at nag-aruga sa kanya. 1,000,000 na wala siya. Ang amoy ng antiseptic ay kumakapit sa hangin, kasabay ng mahinang, ritmikong tunog ng heart monitor na nakakabit sa kanyang ama. Bawat beep ay isang paalala, isang segundo ng buhay, isang segundong utang. Napayuko si Hazelin at marahan niyang hinawakan ang kamay ng kanyang tatay Lito. Magaspang ito at may mga kalyo, ang kamay na nagtayo ng daan-daang bahay at gusali, ang kamay na nag-iisang nagtaguyod sa kanya, pero ngayon ay nakahimlay at walang lakas sa ibabaw ng puting kumot. Ang Reyes Construction, ang kumpanyang dugot pawis ng kanyang ama, ay guguho na. Iyon ang dahilan kung bakit narito sila ngayon. Ang balita ng pagkalugi, ang banta ng mga utang, ang kahihiyan, lahat ay naging masyadong mabigat para sa puso ng matanda. At ngayon, si Hazelin ang naiwang nakatayo sa gitna ng mga guho, pasan-pasan ang bigat ng mundo. Naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa bulsa. Nang makita niya ang pangalan sa screen, isang pamilyar na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Si Franco Alcantara. "Hello, sir," sagot niya, sinisikap na gawing propesyonal at kalmado ang kanyang boses. "Eloy office." Now, utos ng boses sa kabilang linya. Malamig. Maikli. Walang bahid ng anumang emosyon. Bago pa man siya makasagot, ibinaba na nito ang tawag. Huminga ng malalim si Hazelin, hinalikan ang noo ng kanyang ama, at bumulong, "Babalik po ako, tay. Aayusin ko po ang lahat." Isang pangakong hindi niya alam kung paano tutuparin. Ang opisina ni Franco Alcantara ay nasa pinakatuktok ng Alcantara Tower, isang tower ng salamin at bakal na tila tumutusok sa kalangitan ng Makati. Ang bawat sulok ng lugar na iyon ay sumisigaw ng kapangyarihan at yaman, mula sa malawak na sahig na gawa sa marmol hanggang sa mga painting na milyon-milyon ang halaga. Ito ang mundo ni Franco, isang mundong napakalayo sa maliit na tahanan at simpleng buhay ni Hazelin. Naabutan niya itong nakatayo malapit sa malaking bintanang salamin, nakatalikod sa kanya, habang pinagmamasdan ang buong syudad na parang isang hari na nakatingin sa kanyang kaharian. Kahit nakatalikod, ramdam ni Hazelin ang aura nitong puno ng otoridad at lamig. Ito ang lalaking minahal niya ng buong puso 5 taon na ang nakalipas. Ang ama ng kanyang 3 anak. Ang lalaki ngayon ay hindi man lang siya matandaan. "Sir," mahinang sabi niya. Dahan-dahan itong lumingon. Ang mga mata nito ay kasing talim at kasing lamig pa rin ang dati. Walang bakas ng pagkilala, walang anumang init. Para sa kanya, si Hazelin ay isa lamang sa daan-daang empleyado. Ang kanyang mahusay at maasahang sekretarya. Wala nang iba. "Reyes," sabi nito, ang boses ay patag. Lumakad ito papunta sa malaking mahogany desk nito at umupo. Itinuro nito ang upuan sa harap. "Umupo ka." Sumunod si Hazelin, ang mga kamay ay nanginginig sa kanyang kandungan. Bawat kilos ni Franco ay sinusukat, bawat salita ay may bigat. "Alam ko ang sitwasyon ng kumpanya ng ama mo, simula nito, walang paligoy-ligoy. At alam ko rin ang kalagayan niya sa ospital." Napayuko si Hazelin. Ang kahihiyan ay parang mainit na likidong umakyat sa kanyang pisngi. Alam nito. Siyempre, alam nito ang lahat. May inilapag si Franco sa ibabaw ng mesa. Isang folder. Dahan-dahan niya itong itinulak palapit sa kanya. "Basahin mo." Nanginginig ang kamay ni Hazelin nang buksan niya ang folder. Ang mga unang pahina ay tungkol sa financial bailout para sa Reyes Construction. Sasagutin ng Alcantara Group ang lahat ng utang. Ililigtas ang kumpanya. Kasunod noon ay ang kasunduan para bayaran ang lahat ng gastusin sa ospital, kasama na ang operasyon. Napasinghap si Hazelin. Ito na ang sagot sa kanyang mga dasal. Ngunit alam niya, sa mundo ni Franco Alcantara, walang libre. Nang marating niya ang huling pahina, nanlamig ang buong katawan niya. Doon, nakasulat sa itim at puti, sa ilalim ng titulong "Kasunduan ng Pag-iisang Dibdib," ang kapalit ng lahat.
I need you wife, sabi ni Franco na para bang nag-uutos lang ito ng kape. Isang asawa sa papel sa loob ng isang taon. Kailangan kong patatagin ang tiwala ng board at ng mga foreign investors. Ang isang matatag na buhay pamilya ay magandang tingnan sa mata ng publiko. Ikaw, kailangan mo ng pera para sa iyong ama at sa kumpanya ninyo. This is a mutually beneficial transaction. Napatitig si Hazelyn sa lalaki, hindi makapaniwala. Isang kasal. Isang transaksyon. Ibebenta niya ang kanyang sarili, ang kanyang apelyido, para sa pera. Ang puso niya ay parang pinipiga. Ang lalaking dapat sana ay kasama niyang bumubuo ng pamilya ngayon ay inaalok siya ng isang peking kasal. Bakit ako, sir? Halos pabulong na tanong niya. Dahil kilala kita bilang empleyado ko. You are efficient, discreet, and you know how to follow orders. Hindi ka magiging komplikado, sagot nito, ang mga salita ay tumatago sa kanyang puso na parang mga bubog. Wala kang pamilya maliban sa iyong ama. Walang magiging problema. Mali ka, gusto niyang isigaw. May pamilya ako. Mayroon tayong 3 anak na naghihintay sa akin. Ngunit ang mga salita ay nanatili sa kanyang lalamunan, sinasakal siya. Umuwi si Hazelyn sa kanilang maliit na inuupahang bahay na parang isang kaluluwang ligaw. Ang bigat ng desisyon ay nakapasan sa kanyang mga balikat. Pagbukas niya ng pinto, isang matamis na eksena ang bumungad sa kanya. Ang kanyang 3 Marias, sina Faith, Hope, at Grace, ang kanyang 3 taong gulang na kambal, ay mahimbing na natutulog sa iisang banig. Magkakahawig, magkakadikit, ang mga munting anghel na nagbibigay sa kanya ng lakas. Ang kanilang mga mukha ay payapa, walang kamalay-malay sa sakripisyong gagawin ng kanilang ina. Lumuhod siya sa tabi ng mga ito at hinaplos ang buhok ng bawat isa. Si Faith, ang panganay kahit ilang minuto lang ang pagitan, na may tapang na tila nakuha kay Franco. Si Hope, ang laging nakangiti at puno ng pag-asa. At si Grace, ang pinakamalambing at mahiyain sa lahat. Sila ang kanyang sikreto. Ang kanyang yaman. Ang dahilan ng lahat. Para sa inyo, mga anak, bulong niya, habang isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata at tumama sa kamay ni Hope. Para sa lolo ninyo. Kakayanin ni Mommy ang lahat. Kinabukasan, bumalik siya sa opisina ni Franco Alcantara. Ang puso niya ay mabigat ngunit ang kanyang desisyon ay buo na. Wala na siyang suot na emosyon sa mukha, isang maskarang perpektong ginagaya ang lamig ng kanyang boss. Nasa mesa na ang kontrata, naghihintay. Kinuha ni Hazelyn ang mamahaling pluma. Ang dulo nito ay malamig sa kanyang mga daliri. Huminga siya ng malalim, ipinikit ang mga mata at nilagdaan ang papel. Hazelyn Reyes. Sa paglagda niya, tila naririnig niya ang tunog ng pagkadurog ng kanyang puso. Inabot niya ang folder pabalik kay Franco. Kinuha ito ng lalaki at sinuri ang kanyang pirma, tumango na parang isang negosyanteng nasisiyahan sa isang kasunduan. Tumayo na si Hazelyn para umalis, para takasan ang malamig na lugar na iyon. Ngunit bago pa siya makahakbang, nagsalita si Franco. Isang paalala, Miss Reyes, sabi nito, ang boses ay walang kabuhay-buhay, purong negosyo. Hindi man lang ito nag-abalang tumingin sa kanya. Ito ay transaksyon. Walang anumang emosyon na kasama. Ang mga salitang iyon ang huling tumatak sa isipan ni Hazelyn. Isang transaksyon. Hindi kasal. Hindi pag-ibig. Isang kontrata na kapalit ay ang kanyang kaluluwa. At sa sandaling iyon, alam niyang hindi lang ang apelyido niya ang kanyang isinuko. Isinuko niya rin ang huling piraso ng kanyang puso sa lalaking ni hindi man lang alam na matagal na niya itong pag-aari. Ang seremonya ay natapos sa loob ng wala pang 15 minuto. Para kay Franco Alcantara, ang buong pangyayari ay isa lamang hakbang sa isang mahabang checklist. Hukom. Papel. Perma. Tapos. Tiningnan niya ang babaeng katabi niya ngayon, si Hazelyn Reyes, hindi si Hazelyn Alcantara na ngayon, at wala siyang naramdamang kahit ano. Tanging isang malamig na pakiramdam ng katuparan. The deal is done. Sa loob ng sasakyan pabalik sa mansyon, katahimikan ang namayani. Nakatingin lang sa bintana si Hazelyn, ang anino ng malalaking gusali sa Makati ay dumadaan sa kanyang mukha. Samantala, abala si Franco sa kanyang cellphone. Mga email mula sa Hong Kong, isang text mula sa kanyang fee, mga numero na kailangan niyang pag-aralan.
Mas mahalaga ang mga ito. Mas naiintindihan niya ang mga ito kaysa sa babaeng tahimik na nakaupo sa tabi niya. Napansin niya ang panginginig ng mga kamay nito na nakapatong sa kandungan. Takot, siguro. O pananabik sa perang malapit ng matanggap ng pamilya nito. Para kay Franco, pareho lang iyon. Emosyon. Isang komplikasyon na kailangan niyang pamahalaan. Pagdating nila sa malawak na gate ng Alcantara Estate, bumukas ito ng walang tunog na parang nagbibigay pugay sa pagdating ng hari. Ang mansyon ay isang modernong obra maestra, gawa sa salamin, semento at mamahaling kahoy. Malamig at malawak tulad ng may-ari nito. Halika, sabi niya sa babae, ang boses ay walang anumang init. I will show you your room. Dinala niya ito sa loob. Sinalubong sila ng mga kasambahay na nakayuko, bumabati ng good afternoon, sir, ma'am. Hindi sila pinansin ni Franco. Dumiretso siya sa engrandeng hagdanan. Ang silid na inilaan niya para kay Hazelin ay nasa kabilang dulo ng pasilyo mula sa kanyang master suite. Malawak ito, may sariling banyo at walk-in closet, at may malaking bintana kung saan tanaw ang hardin. Perpekto. Malayo sa kanya. This will be your space, anunsyo niya habang nakatayo sa may pinto. Your room is at the end of the hall. I value din by privacy. I expect you to do the same. Nakita niyang tumango si Hazelin, ang mga mata nito ay nakatutok sa sahig. May mga patakaran, pagpapatuloy niya, ang boses ay parang isang sihi na nagbibigay ng direktiba. Una, we will maintain separate lives. Maliban kung may mga social event o business function na kailangan nating daluhan ng magkasama, hindi natin kailangang pakialaman ang isa't isa. Pangalawa, lahat ng pag-uusap tungkol sa kasunduang ito ay mananatili sa pagitan nating dalawa. Understand? Yes, sir, sagot nito, ang boses ay mahina. Good. Akma na sanang tatalikod si Franco nang may boses na tumawag mula sa ibaba. Franco, hija. Si Don Ricardo Alcantara. Ang kanyang ama. Nakatayo ito sa paanan ng hagdan, nakatingin sa kanila nang may ngiting hindi umabot sa mga mata. Ramdam ni Franco ang bigat ng presensya ng kanyang ama, isang otoridad na kahit siya ay nirerespeto. Dad, bati ni Franco. Bumaba sila. Lumapit ang matanda kay Hazelin at marahang hinawakan ito sa braso. Welcome to the family, Hazelin. I hope you understand the great responsibility you now carry. Ang mga salita ay magalang, ngunit ang diin ay isang babala. Pagkatapos ay bumaling ito sa kanya. Franco, sa opisina ko. May kailangan tayong pag-usapan. Sumunod si Franco sa kanyang ama. Sa loob ng marangyang home office nito, agad siyang sinalubong ng tanong. Maayos ba ang lahat? Walang naging problema? It's a clean transaction, Dad. She signed. She knows her place, sagot ni Franco, na upo sa silyang katapat ng kanyang ama. Mabuti. Siguraduhin mong mananatili siyang ganoon. Isabella called. Hindi siya masaya. Napabuntong hininga si Franco. Si Isabella. Isa pang komplikasyon. I will handle Isabella. Dapat lang, sabi ng ama niya, ang mga mata ay matalim. This family, this company, our legacy rests on stability. This marriage is a cornerstone of that stability. Don't let mere secretary ruin that. May kung anong kumirot sa dibdib ni Franco sa salitang mere secretary, ngunit mabilis niya itong isinantabi. Tama ang kanyang ama. Isa lang itong transaksyon. Gabi na nang makita niyang muli si Hazelin. Nakatayo ito sa may bintana sa library, nakatingin sa labas. Ang liwanag ng buwan ay tumatama sa kanyang mukha, at sa isang saglit, may nakita si Franco na kakaiba, isang pamilyar na lungkot, isang imaheng tila nang galing sa isang malayong panaginip. Iwinaksi niya ang isiping iyon. Epekto lang siguro ng pagod. Habang naglalakad siya palapit, may narinig siyang mahinang tunog. Isang himig. Si Hazelin, halos pabulong na humuhuni ng isang lullaby. Isang simple at malungkot na melodya. Ngunit para kay Franco, ang tunog na iyon ay parang isang kulog. Biglang sumakit ang kanyang ulo. Ang himig ay parang isang susi na pilit binubuksan ang isang pintong matagal nang nakakandado sa kanyang isipan. Isang pinto na ayaw niyang buksan. Isang pinto na hindi niya matandaan kung bakit nakasara.
Saan mo narinig yan? Ang tanong niya ay biglaan at matigas. Napatalon sa gulat si Hazelyn. Lumingon ito, ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Ang paghuhuni ay biglang natigil. Ano po, sir, nauutal na tanong nito. Ang himig, ulit ni Franco, ang boses ay mas mababa ngunit mas mediin. Naramdaman niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso, isang reaksyong hindi niya kontrolado. Saan mo narinig ang kantang iyan? Hindi ko po alam. Pasensya na po, sagot nito, yumuko at mabilis na naglakad paalis ng library, nanginginig. Naiwan si Franco na nakatayo, gulong-gulo. Bakit ganoon ang reaksyon niya? Isa lang iyong kanta. Ngunit sa loob niya, may isang bagay na nagwawala, isang alaalang gustong kumawala. Kinagabihan, hindi siya mapakali sa kanyang silid. Sinubukan niyang magtrabaho, ngunit ang himig ay paulit-ulit na tumutugtog sa kanyang isipan. Ang mukha ni Hazelyn na puno ng takot. Ang kakaibang pakiramdam na pamilyar ang lahat. Napahiga siya at ipinikit ang mga mata, pilit na iwinawaksi ang lahat. Kailangan niyang maging lohikal. Kailangan niyang mag-isip tulad ng isang si. Ito ay stress. Epekto ng trauma mula sa aksidente 5 taon na ang nakalipas. Iyon lang iyon. Ngunit nang dalawin siya ng antok, dinala siya nito sa isang lugar na hindi kontrolado ng kanyang lohika. Isang panaginip. Hindi malinaw ang mga imahe. Mga kulay lang at mga pakiramdam. Ang init ng araw sa kanyang balat. Ang amoy ng dagat. At isang tawa. Isang tawa ng babae na puno ng saya at pagmamahal. Napakasarap sa pandinig. Naramdaman niya ang isang kaligayahang hindi pa niya naramdaman kailanman sa kanyang buhay. Isang kamay ang humawak sa kanya. Malambot. Mainit. Pagkatapos, biglang nagbago ang lahat. Ang tunog ng kumakaskas na bakal. Ang nakakasilaw na liwanag. Sigaw. Sakit. At kadiliman. Nagising si Franco na humihingal, ang dibdib ay umaakyat baba. Ang pawis ay namumuo sa kanyang noo. Ang pakiramdam ng kaligayahan ay napalitan ng isang matinding takot at pagkawala. Umupo siya sa kama, sinapo ang kanyang ulo. At sa katahimikan ng gabi, isang salita ang lumabas sa kanyang mga labi. Isang pangalan na hindi niya alam kung bakit niya binigkas. Isang pangalan na hindi niya dapat binibigkas. Hazelty. Ang bawat araw sa mansyon ng mga Alcantara ay parang paglalakad sa isang manipis na alambre. Para kay Hazelyn, ang bawat hakbang ay maingat, ang bawat paghinga ay sinusukat. Ang malawak at malamig na bahay ay naging isang gintong haula, at ang tanging nagpapatatag sa kanya ay ang mga sandaling nakakausap niya ang kanyang mga anak, kahit sa screen lang ng cellphone. Natagpuan niya ang perpektong lugar para sa kanilang mga sikretong tawag. Ang malaking banyo sa loob ng kanyang silid, kung saan ang makapal na pader ay nagsisilbing panangga sa anumang mapanuring tainga. Doon, sa harap ng maliit na screen, pansamantala siyang nagiging mommy ulit. Mommy, kailan ka uwi? Tanong ni Hope. Ang mukha nito ay malapit na malapit sa kamera, ang mga mata ay bilog at puno ng pananabik. Isang ngiti ang pilit na iginuhit ni Hazelyn sa kanyang mga labi, habang pinipigilan ang luhang nagbabadyang tumulo. Malapit na, anak. May inaasikaso lang si Mommy. Be good girls for Lola, okay? We miss you, Mommy, sabay-sabay na sabi ng tatlo, ang mga boses ay tumutusok sa kanyang puso. I miss you more, you thy loves, bulong niya. Pagkatapos ng tawag, napaupo siya sa malamig na sahig, niyakap ang kanyang mga tuhod. Ang bigat ng kanyang pagsasakripisyo ay parang isang malaking bato na nakadagan sa kanyang dibdib. Kailan nga ba siya uwi? Kailan matatapos ang kontratang ito? Ang pagiging Alcantara sa umaga ay isang pag-arte. Ngumingiti siya sa mga kasambahay, tumatango sa mga utos ni Don Ricardo, at umiiwas sa landas ni Franco. Si Franco. Ang lalaking kasama niya sa iisang bubong ngunit parang nasa kabilang panig ng mundo. Mula noong gabing tinanong siya nito tungkol sa himig na kanyang hinihuni, naging mas mailap at mas malamig ito, na para bang may nakita itong multo. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng ilang bulaklak sa sala, isang pamilyar na boses ang bumasag sa katahimikan. Well. Look what we have here. The new lady of the house, playing pretend. Nilingon ni Hazelyn ang pinanggalingan ng boses. Si Isabella Montenegro.
Nakatayo ito sa may pintuan, nakapamiwang, suot ang isang mamahaling pulang bestida na sumisigaw ng kumpiyansa at pangmamata. Ang mga mata nito ay parang mga punyal habang sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Isabella, mahinang sabi ni Hazelin. It's Ma'am Isabella to you, pagtatama nito, lumalakad palapit na parang isang reyna. O baka naman dapat na kitang tawaging Emre Alcantara? How does it feel? Ang matulog sa isang kama na hindi para sayo. Wala ako ritong oras para sayo, sagot ni Hazelin, tinalikuran ito at nagpatuloy sa pag-aayos ng mga bulaklak, kahit nanginginig na ang kanyang mga kamay. Oh, you will make time for me, sabi ni Isabella, ang boses ay puno ng panunuya. Hinablot nito ang braso ni Hazelin. Akala mo ba nanalo ka na? You are just a temporary fix. A glorified maid. Huwag na huwag mong kakalimutan yan. Bago pa man makasagot si Hazelin, isang malamig na boses ang pumagitna sa kanila. Isabella. That's enough. Si Franco. Nakatayo ito sa paanan ng hagdan, ang mukha ay walang emosyon, ngunit ang mga mata ay nakatuon sa kamay ni Isabella na nakahawak sa braso ni Hazelin. Agad na binitiwan ni Isabella si Hazelin. Franco, darling. I was just welcoming your wife, sabi ni Isabella, ang boses ay biglang naging matamis. Hindi pinansin ni Franco ang paglalambing nito. Ang tingin niya ay nanatili kay Isabella, at sa isang sandali, nakita ni Hazelin ang isang kislap ng proteksyon sa mga mata nito. She is Imrek Alcantara, sabi ni Franco, ang boses ay patag ngunit may diin. Treat her with respect. Napatanga si Isabella. Pati si Hazelin ay natigilan. Hindi niya inaasahan iyon. Hindi ito pagtatanggol na galing sa puso, alam niya iyon. Ito ay pagtatanggol sa pangalan ng Alcantara, sa kasunduan nila. Ngunit kahit na ganoon, isang maliit na butil ng init ang gumapang sa kanyang puso, isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang insidenteng iyon ay nag-iwan ng tensyon sa mansyon. Alam ni Hazelin na may kaaway na siya sa katauhan ni Isabella. Kailangan niyang maging mas maingat. Isang gabi, hindi siya makatulog. Dinala siya ng kanyang mga paa sa isang pasilyo na hindi pa niya napupuntahan. Sa dulo nito ay isang pinto. Nang subukan niyang buksan, nakalock ito. Ngunit sa ilalim ng pinto, may nakita siyang kaunting siwang. Sumilip siya. Isang bodega. Puno ito ng mga kahon at mga kasangkapang nababalutan ng puting tela. Mga gamit mula sa nakaraan. Bigla, isang anino ang tumabon sa siwang. Napaurong si Hazelin sa gulat. Ano ang ginagawa mo rito, Hija? Ang boses ni Don Ricardo ay malamig at mahinahon, ngunit nagdulot ito ng takot kay Hazelin. Nakatayo ito sa likuran niya, ang mga mata ay nakamasid, matalim at mapanuri. O wala po. Napadaan lang po, nauutal na sagot niya. Tiningnan ng matanda ang pinto, pagkatapos ay ibinalik ang tingin sa kanya. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi nito, isang ngiting hindi nakabawas sa lamig ng kanyang presensya. May mga bagay na mas mabuting manatiling nakabaon sa nakaraan, Hija. Para sa kapakanan ng lahat. Ang mga salita ay isang payo. At isang utos. Bumalik si Hazelin sa kanyang silid, ang puso niya ay kumakabog. Ano ang nasa loob ng silid na iyon? Ano ang itinatago ng pamilyang ito? Ang mga pader ng mansyon ay tila may mga tainga, at ang bawat sulok ay may itinatagong lihim. Kinabukasan, habang umiinom siya ng tubig sa kusina, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi rehistrado. Binuksan niya ito. Ang paghinga niya ay biglang natigil. Isang litrato. Ang kanyang 3 anak. Sina Faith, Hope, at Grace. Nakaupo sila sa isang bench sa parke malapit sa kanilang bahay, kumakain ng ice cream. Ang kuha ay mula sa malayo na para bang kinukunan sila ng patago. At sa ilalim ng litrato, may isang maikling mensahe na nagpatindig sa lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Ang gaganda naman ng mga sikreto mo, Ginrick Alcantara. Ang litratong iyon ay isang bombang sumabog sa tahimik na takot ni Hazelin. Ang kanyang mga sikreto ay hindi naligtas. May nakamasid. May nakakaalam. At sino man iyon, hawak nito sa liig ang buhay niya at ang kinabukasan ng kanyang mga anak. Si Isabella ba? O baka naman ang tusong si Don Ricardo?
hindi niya alam at ang kawalan ng kasagutan ay mas nakakabaliw. Habang tumatagal, ang bawat anino sa mansyon ay tila nagiging isang banta. Ang bawat tunog ng cellphone ay nagpapakaba sa kanya. Ngunit isang umaga, isang tawag ang nagpabago sa lahat, isang tawag na mas nakakatakot kaysa sa anumang mensahe. Ang kanyang ina, na siyang nag-aalaga sa kambal, ay isinugod sa ospital dahil sa biglaang pananakit ng tiyan. Appendicitis. Kailangang operahan agad. Gumuho ang mundo ni Hazelyn. Ang kanyang ama ay nagpapagaling pa lamang. Ngayon naman ay ang kanyang ina. At ang pinakamalaking problema, sino ang mag-aalaga sa Tres Marias? Wala siyang mapag-iwanan. Ang mga kapitbahay nila ay may sarili ring mga trabaho. Ang mga kamag-anak nila ay nasa probinsya. Sa gitna ng kanyang pagpapanik, isang desperadong ideya ang pumasok sa kanyang isip. Isang napakapanganib na ideya. Ang hardin ng mansyon. Malawak ito at napapalibutan ng matataas na pader. Ligtas. Kung mailulusot niya ang mga bata doon sa loob ng ilang oras, habang inaasikaso niya ang operasyon ng ina, marahil-marahil ay walang makakapansin. Sa puso niya, alam niyang isa itong malaking pagkakamali. Ngunit ang pagiging ina ay nagtulak sa kanya na gawin ang lahat. Hinalikan niya ang noo ng kanyang ina sa ospital, ipinangakong babalik at sinundo ang kanyang mga anak. Mga anak, makikinig kayo kay mommy ha? Maglalaro lang tayo sa isang napakagandang hardin, pero kailangan nating maging very, very quiet. It's a secret game, okay, paliwanag niya sa tatlo habang nasa taxi sila. A secret game, bulalas ni Faith, ang mga mata ay nagniningning. Puspusan ng kaba ni Hazelyn nang ipasok niya ang mga bata sa service gate sa likuran ng mansyon, kung saan bihira ang mga kasambahay. Dinala niya sila sa isang sulok ng hardin na natatakpan ng malalaking halaman. Naglabas siya ng kumot, mga laruan at pagkain. Dito lang kayo, mga prinsesa ko. Huwag kayong aalis. Babalikan kayo ni mommy agad, bilin niya, bago mabilis na bumalik sa ospital. Samantala, sa Alcantara Tower, nakaramdam ng kakaibang pagkabagot si Franco. Ang mga numero sa spreadsheet ay tila lumalangway sa kanyang paningin. Ang mga pulong ay walang katuturan. Ang himig na narinig niya mula kay Hazelyn ay patuloy na bumabalik sa kanya, isang misteryong hindi niya maintindihan. Dahil sa hindi maipaliwanag na dahilan, nagpa siyang umuwi ng maaga. Isang bagay na halos hindi niya ginagawa. Pagdating niya sa mansyon, ang katahimikan ang sumalubong sa kanya. Ngunit habang papasok siya, isang tunog ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang mahinang tawanan. Galing sa hardin. Kumunot ang kanyang noo. Sinundan niya ang tunog, ang kanyang pagtataka ay unti-unting lumalaki. At doon, sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, nakita niya sila. Tatlong maliliit na batang babae. Magkakamukha. Magkakabihis. Naglalaro sa isang kumot. Isang matinding pagkayamot ang unang naramdaman ni Franco. Sino ang mga batang ito? Paano sila nakapasok? Ito ay isang paglabag sa kanyang privacy. Ngunit sa ilalim ng pagkayamot, may isa pang damdamin na lumitaw, isang kakaibang paghanga, isang hindi maipaliwanag na koneksyon. Naglakad siya palapit. Nang maramdaman ng mga bata ang kanyang presensya, sabay-sabay silang tumigil sa paglalaro at napatingin sa kanya. Tatlong pares ng malalaking, bilugang mata ang sumalubong sa kanya. Mga matang pamilyar. Sino kayo? Tanong niya, sinisikap na gawing matigas ang kanyang boses. Ang dalawang bata ay tila natakot at nagtago sa likod ng isa. Ngunit ang pangatlo, si Hope, ay tumayo ng may tapang. We're playing a secret game, sabi nito, ang boses ay maliit ngunit matatag. Bago pa man makasagot si Franco, biglang kumilos ang batang babae. Sa kanyang pag-atras, natapilok ang munti nitong paa sa nakausling ugat ng puno. Nawalan ito ng balanse. Aray! Isang maliit na sigaw ang kumawala rito. At sa sandaling iyon, isang bagay na hindi maipaliwanag ang nangyari kay Franco. Ang lahat ng lohika, lahat ng pagkainis, lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang sarili ay biglang gumuho. Hindi niya alam kung bakit, pero ang katawan niya ay kumilos ng kusa. Bago pa man tumama ang bata sa damuhan, isang mabilis na hakbang ang ginawa niya at nasalo ito ng kanyang mga braso. Napahawak siya sa maliliit na balikat nito.
Are you okay? Tanong niya, ang boses niya ay biglang nawala ng dating lamig at napalitan ng tunay na pag-aalala. Ang batang babae, si Hope, ay tumingala sa kanya. Hindi ito umiiyak. Sa halip, isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Tiningnan siya nito ng diretsyo sa mata, ang mga mata nito ay puno ng inosenteng tiwala. At pagkatapos ay sinabi nito ang mga salitang magpapabago sa lahat. Okay lang po, Jim, Grumpy Bear. Grumpy Bear. Ang dalawang salitang iyon ay tumama kay Franco na parang kidlat. Ang buong mundo niya ay biglang huminto. Ang tunog ng hangin, ang huni ng mga ibon, ang tibok ng sarili niyang puso, lahat ay naglaho. Napalitan nito ng isang ugong, isang pamilyar na ugong mula sa kanyang mga panaginip. Ang hardin ay naglaho. Ang mga bata ay nawala. Nasa ibang lugar na siya. Nakatayo siya sa isang dalampasigan. Ang init ng araw ay nasa kanyang balat, at ang amoy ng maalat na hangin ay nasa lahat ng dako. Naririnig niya ang alon. At naririnig niya ang tawa. Ang tawa ng babaeng laging nasa kanyang panaginip. Lumingon siya. At sa pagkakataong ito, hindi malabo ang kanyang mukha. Si Hazelyn. Ngunit ibang Hazelyn ito. Nakasuot ito ng puting bestida, ang buhok ay hinahangin. Nakangiti ito, isang ngiting puno ng purong kaligayahan at pagmamahal. At ang mga kamay nito ay nakahawak sa kanyang tiyan, isang tiyan na bilog at malaki. Buntis ito. Lumapit ito sa kanya, ang mga mata ay nagniningning. Inabot nito ang kanyang kamay at inilagay sa tiyan nito. Nararamdaman mo ba yan, mahal? Ang likot-likot na nila, sabi nito, ang boses ay puno ng musika. Excited na silang makilala ang daddy nila. Hinaplos nito ang kanyang pisngi at sinabing, magiging Grumpy Bear, ka na ng 3 munting prinsesa. Ang alaala ay kasing bilis ng pagdating nito. Bigla siyang bumalik sa hardin, ang hangin ay muling humampas sa kanyang mukha. Nakaluhod pa rin siya sa harap ng bata, ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin sa mga balikat nito. Anong sinabi mo? Halos pabulong na tanong ni Franco sa bata. Ngunit ang sagot ay hindi na nagmula rito. Hope, Grace, Faith. Isang boses na puno ng takot at pagmamadali ang tumawag. Si Hazelyn. Kararating lang nito, tumatakbo palapit sa kanila, ang mukha ay putlang-putla. Huminto ito nang makita ang eksena, ang sihi nitong kinatatakutan, ang asawa nito sa papel, na nakaluhod sa harap ng isa sa kanyang mga anak. Napatayo si Franco, ang kanyang mga mata ay nanlalaki, ang kanyang paghinga ay mabigat. Tiningnan niya ang 3 magkakamukhang bata, na ngayon ay tumatakbo na papunta sa kanilang ina. 3 prinsesa. Pagkatapos ay tiningnan niya si Hazelyn, ang babaeng nasa kanyang alaala, ang babaeng may-ari ng tawang iyon, ang babaeng tumawag sa kanya ng Grumpy Bear. Ang lahat ng piraso, ang mga panaginip, ang pamilyar na himig, ang hindi maipaliwanag na koneksyon, ang 3 magkakamukhang bata, ay biglang nag-ugnay-ugnay sa kanyang isipan, bumubuo ng isang katotohanang nakakagimbal at hindi matatakasan. Ang kanyang malamig at lohikal na mundo ay nabasag sa 1,000 piraso. Lumakad siya palapit kay Hazelyn, na nakatayo na parang isang estatwang nababalot ng takot. Ang mga mata ni Franco ay hindi na malamig at walang emosyon. Ngayon, ang mga ito ay puno ng isang bagyo ng pagkalito, sakit, at isang tanong na sumisigaw. Ang boses niya ay nanginginig, hindi na tulad ng isang sihi, kundi ng isang lalaking biglang natagpuan ang sarili sa gitna ng isang malaking kasinungalingan. Hazelyn, sino ang mga batang ito? Ang tanong ni Franco ay hindi isang simpleng tanong. Ito ay isang hatol. Nakatayo si Hazelyn na parang yelo, ang 3 niyang anak ay nakakapit sa kanyang mga binti, nagtatago sa likod niya. Ang mga salita ay tila naipit sa kanyang lalamunan. Ang pinakakinatatakutan niyang sandali ay dumating na. Ang lahat ng kanyang pag-iingat, lahat ng kanyang sakripisyo, ay gumuho sa isang iglap dahil sa 2 salita. Grumpy Bear. Ang mga mata ni Franco ay hindi na blanko. Ngayon, may bagyo sa loob ng mga ito, isang bagyo ng pagkalito, sakit at pagdududa. Nakita ni Hazelyn ang kislap ng alaala sa mga iyon, at iyon ang mas nagpatakot sa kanya. Sumagot ka, Hazelyn, umalinggaw ang boses ni Franco sa hardin, mas malakas, mas desperado. Hinawakan ni Hazelyn ang kanyang mga anak. Pumasok muna kayo sa loob, mga anak. Sa may kusina.
Hintayin ninyo ako roon, bulong niya, sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang boses para sa kanila. Nang makaalis na ang mga bata, hinarap niya si Franco. Huminga siya ng malalim. Tapos na ang pagtatago. Sino sila? Ulit ni Franco, ang boses ay mas mahina na ngayon, ngunit mas mabigat, halos basag. Tumingala si Hazelyn, sinalubong ang kanyang mga mata, at hinayaan ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan na dumaloy. Anak mo sila, Franco, sabi niya, ang bawat salita ay isang hiwa sa kanyang puso. Anak natin sila. Ang pag-amin ay binitawan sa hangin, mabigat at totoo. Nakita ni Hazelyn ang pagkabigla sa mukha ni Franco. Nakita niya itong napaatras, napahawak sa kanyang sentido na parabang sasakit ang ulo. Ang alaala. Ang katotohanan. Pilit na kumakawala. Ngunit bago pa man makapagproseso si Franco, bago pa man magkaroon ng pagkakataon si Hazelyn na ipaliwanag ang lahat, ang aksidente, ang pagkawala ng alaala, ang mga kasinungalingan, isang bagong anino ang dumating. Anong kaguluhan ito? Ang malamig na boses ni Don Ricardo ay pumutol sa tensyon. Kasunod niya, na parang isang ahas na gumagapang, ay si Isabela, ang mukha ay naglalaro sa pagitan ng pag-aalala at tagumpay. Kitang-kita na siya ang nag-ulat ng lahat. Dad, halos pabulong na sabi ni Franco, ang tingin ay lumilipat mula kay Hazelyn patungo sa kanyang ama. Siya sabi niya ang mga batad. Lumapit si Don Ricardo, ang mukha ay nagpapakita ng malalim na kalungkutan, isang perpektong maskara ng isang amang nasasaktan para sa kanyang anak. Tiningnan niya si Hazelyn nang may pagkadismaya. Hazelyn, Hija. Akala ko ba itapos na tayo sa usapang ito? Sabi ng matanda, ang boses ay puno ng pait. Anong usapan, Dad? Tanong ni Franco, ang pagkalito ay bumabalik sa kanyang mga mata. Huminga ng malalim si Don Ricardo, na parabang naghahanda itong sabihin ang isang masakit na katotohanan. Franco, anak noong panahon ng aksidente mo noong mga panahong wala kang maalala totoo, may relasyon kayo ni Hazelyn. Napatingin si Franco kay Hazelyn, isang kislap ng kung anong pag-asa ang sumilay sa kanyang mukha. Pero, pagpapatuloy ng matanda at ang salitang iyon ay parang isang martilyong dumurog sa pag-asang iyon. Nang malaman niyang hindi lang isa, kundi tatlo ang magiging anak ninyo, at kasabay ng pagbagsak ng kumpanya nila iniwan kanya. Humingi siya sa akin ng pera. Malaking halaga. Kapalit ng paglaho niya sa buhay mo. Hindi. Hindi totoo yan, sigaw ni Hazelyn, ang puso niya ay parang pinupunit. Pilit ninyo akong pinalayo. Binantaan ninyo ako. Ngunit ang kanyang mga salita ay walang bigat laban sa calculated na pagsasalita ng Don. Anak, ginawa ko ang sa tingin ko'y tama, sabi ni Don Ricardo, hinawakan ang balikat ni Franco. Binayaran ko siya para lumayo dahil ayokong mas masaktan ka pa. Mahal ka niya dahil sa pera, Franco, hindi dahil sa kung sino ka. Sumingit si Isabela, ang kanyang mga mata ay kunwari ipuno ng awa habang nakatingin kay Franco. It's true, Franco. Nakita ko siya. May kasama siyang ibang lalaki ilang linggo lang matapos niyang kunin ang pera. Akala ko nga ay iyon ang ama ng mga bata. Ang bawat salita ay isang laso na dahan-dahang gumagapang sa isipan ni Franco. Ang kanyang mga alaala ay pira-piraso at malabo. Ngunit ang iebidensya sa harap niya, ang kanyang ama, ang kanyang dating kasintahan, ay malinaw at nagkakaisa. Ang kwento nila ay konektado at lohikal. At mas madaling paniwalaan kaysa sa isang himalang biglang mayroon siyang tatlong anak mula sa isang babaeng hindi niya matandaan. Tumingin si Franco kay Hazelyn. Ang kislap ng alaala sa mga mata niya ay napalitan ng yelo. Ang sakit at pagkalito ay napalitan ng isang bagay na mas masahol pa, galit at pagkasuklam na dulot ng pagkakanulo. Totoo ba? Tanong niya, ang boses ay malamig at walang anumang bakas ng lalaking nakaluhod sa harap ng anak niya kanina. Tinanggap mo ang pera ng ama ko? Hindi makatanggi si Hazelyn. Dahil totoo iyon. Tinanggap niya ang pera, ngunit hindi sa paraang sinasabi nila. Tinanggap niya iyon dahil wala siyang pagpipilian, dahil sinabi sa kanya ni Don Ricardo na iyon ang tanging paraan para mabuhay si Franco. Ngunit paano niya ipapaliwanag iyon ngayon? Sino ang maniniwala sa kanya? Ang kanyang pananahimik ay naging kanyang pag-amin sa mata ni Franco. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Franco. Kahanga-hanga. Talagang kahanga-hanga, sabi niya, umiiling.
Kaya pala pumayag ka sa kontratang ito. Hindi sapat ang perang nakuha mo noon. Gusto mo pa ng higit? Franco, hindi ganyan. Pakiusap ni Hezlin, humahakbang palapit. Huwag kang lalapit, sigaw niya, ang galit ay sumabog na. Kinuha mo na ang pera mula sa aking ama. Ngayon, gusto mo pang kunin ang natitira sa akin. Ang pangalan ko. Ang buhay ko. Tumingin siya kay Hezlin nang may matinding pagkamuhi, isang tinging hinding-hindi makakalimutan ni Hezlin habang siya'y nabubuhay. Ang kanyang mga salita ay kasing talim at kasing lamig ng isang patalim. Get out of thy house, utos niya, ang bawat salita ay isang sampal. At hinding-hindi mo na makikita ang mga bata. Bago pa man makakilo si Hezlin, sumenya si Franco sa mga gwardyang kararating lang. Kunin ninyo ang mga bata sa kusina. Dalhin ninyo sa guest house. Huwag ninyong hahayaang makalapit ang babaeng ito. Franco, huwag. Evie anak we Evie, sigaw ni Hezlin, sinusubukang lumaban habang hawak siya ng isa pang gwardya. Nakita niya ang kanyang mga anak na umiiyak habang kinukuha mula sa kusina, ang kanilang maliliit na kamay ay nakaunat sa kanya. Mommy! Ngunit si Franco ay tumalikod na. Hindi siya lumingon. Para sa kanya, si Hezlin ay isang manggaganso. Isang kasinungalingan. At ang mga bata ay ang buhay na katibayan ng pinakamalaking pagkakamali ng kanyang nakaraan. Nang gabing iyon, itinaboy si Hezlin palabas ng gate ng mansyon ng mga Alcantara na wala ni isang kusing. Walang gamit. Walang mga anak. Walang pag-asa. Napaluhod siya sa malamig na semento sa labas ng gate, ang kanyang mga hikbi ay sinasabayan ng pagbuhos ng ulan. Lahat ay nawala. Lahat. Ang mansyon ng mga Alcantara ay naging mas malamig at mas tahimik kaysa dati. Para kay Franco, ang pagkawala ni Hezlin ay dapat nagdulot ng kapayapaan, isang paglaya mula sa isang komplikadong kasinungalingan. Ngunit sa halip, isang hindi maipaliwanag na kabigatan ang bumalot sa buong bahay. Isang kabigatan na tila humihinga at may sariling buhay. Ang tatlong bata ay nasa guest house, inaalagaan ng mga piling kasambahay. Ibinigay ni Franco ang utos na ibigay sa kanila ang lahat, laruan, pagkain, damit, lahat maliban sa isang bagay, ang kanilang ina. Sinabi niya sa sarili na ito ang tama. Pinoprotektahan niya sila mula sa isang mapanlinlang na babae. Pinoprotektahan niya ang kanyang sarili. Ngunit bawat gabi, ang kanyang mga panaginip ay bumabalik ng may kasamang paghihiganti. Ang imahe ni Hezlin sa dalampasigan, ang tawa nito, ang init ng kamay nito, lahat ay mas malinaw, mas totoo. At sa tuwing nagigising siya, ang pakiramdam ng pagkawala ay mas matindi, parang isang pisikal na sakit sa kanyang dibdib. Sinubukan niyang ibuhos ang sarili sa trabaho, ngunit kahit ang mga numero at kontrata ay hindi may alis ang mga imahe sa kanyang isipan. Ang mukha ng tatlong bata. Ang kanilang mga mata, nakaparehong-kapareho ng sa kanya. Isang hapon, habang pauwi, dumaan siya sa guest house. Mula sa bintana ng kanyang sasakyan, nakita niya ang tatlo na naglalaro sa hardin doon. Tahimik sila, hindi tulad noong una niya silang makita. Ang kanilang mga tawa ay wala na. Napansin niya si Grace, ang pinakamahiyain, na nakaupo sa isang sulok, yakap-yakap ang isang manika, ang mga mata ay malungkot. May kung anong kumirot sa puso ni Franco. Kinagabihan, hindi niya napigilan ang sarili. Pumasok siya sa guest house. Naabutan niya ang tatlo na naghahanda ng matulog. Nang makita siya, walang nagsalita. Tanging takot ang mababasa sa kanilang mga mukha. Lumapit siya sa kama kung saan nakaupo si Faith. Sa tabi nito ay isang papel. Isang drawing. Kinuha ito ni Franco. Ito ay isang drawing ng 5 tao, gawa sa crayon. Isang malaking lalaki, isang babae na may mahabang buhok, at 3 maliliit na babae sa gitna. Nakahawak kamay silang lahat. Sa itaas, nakasulat sa paunti-unting letra, Give Family. Tinitigan ni Franco ang drawing. Ang lalaki. Siya iyon. Ang babae. Si Hezlin. At ang 3 anghel. Nasaan si Mommy? Ang tanong ay nagmula kay Hope, ang boses ay mahina at nanginginig. Galit ka po ba sa kanya? Babalik pa po ba siya? Walang salitang lumabas sa bibig ni Franco. Itiniklop niya ang drawing, ibinulsa ito at tumalikod.
Habang naglalakad siya palayo, narinig niya ang mahinang pag-iyak ng isa sa mga bata. Bawat hikbi ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang budhi. Sa kanyang pag-iisa sa kanyang opisina sa bahay, nagsimulang maglaro ang mga pagdududa sa kanyang isipan. Ang kwento ng kanyang ama at ni Isabella, perpekto ito, masyadong perpekto. Masyadong malinis. Bakit hindi niya matandaan ang sakit ng pagkakanulo noon? Bakit tanging kaligayahan ang naaalala niya sa kanyang mga panaginip? Isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isipan, ang mukha ng kanyang dating driver, si Mang Ben, pagkatapos mismo ng aksidente. Ang mukha nito ay puno ng takot at pagkakasala. Bigla na lang itong pinagbakasyon ng kanyang ama at hindi na bumalik. Kinabukasan, ginamit ni Franco ang kanyang mga koneksyon. Sa loob ng ilang oras, nahanap niya ang address ni Mang Ben sa isang malayong probinsya. Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Lumipad siya roon. Natagpuan niya si Mang Ben sa isang maliit na bahay, nag-aalaga ng mga manok. Nang makita siya nito, namutla ito. Sir Franco, nauutal na sabi ng matanda. Kailangan nating mag-usap, Mang Ben, sabi ni Franco, ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Tungkol sa aksidente. Sa una, ayaw magsalita ng matanda. Ngunit nakita niya ang determinasyon sa mga mata ni Franco. Sa huli, bumigay ito. Umiiyak, ikinuwento nito ang lahat. Utos po ng ama ninyo, sir, sabi ni Mang Ben, ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang kulubot na pisngi. Sabi niya, banggain ko raw po ng bahagya ang sasakyan. Sapat lang para mabago kayo, para takutin si Ma'am Hazelin. Ayaw na ayaw po niya sa kanya. Sabi niya, sa gabal lang daw po siya sa kinabukasan ninyo. Patawarin niyo po ako, sir. Binayaran niya po ako para manahimik at lumayo. Ang bawat salita ni Mang Ben ay isang suntok sa sikmura ni Franco. Ang kanyang ama. Ang sarili niyang ama ang nagplano ng lahat. Hindi ito aksidente. Isa itong sabuatan. Bumalik si Franco sa Maynila na may bagong apoy sa kanyang mga mata. Ngayon, alam na niya kung saan maghahanap. Gabi. Pinuntahan niya ang bodega sa dulo ng pasilyo, ang lugar na ipinagbawal sa kanya ng kanyang ama na pasukin noon, ang lugar kung saan niya nakita si Hazelin. Ginamit niya ang isang master key para buksan ito. Ang amoy ng alikabok at lumang papel ang sumalubong sa kanya. Puno ito ng mga gamit ni Hazelin. Ang kanyang mga damit, mga libro, mga gamit ng isang taong bigla ang pinaalis. Sa isang sulok, nakita niya ang isang kahon. Mga alaala ang nakasulat dito sa sulat kamay ni Hazelin. Nanginginig ang mga kamay ni Franco nang buksan niya ito. Sa loob, daan-daang litrato ang nakasalansan. Siya at si Hazelin sa beach, kumakain ng street food, magkayakap sa isang bench. Sa lahat ng litrato, masaya sila. Totoo. Ang pagmamahalan ay umaapaw. At sa ilalim ng mga litrato, may isang sobre. Kinuha niya ito. Sa loob ay isang liham, ang papel ay medyo naninilaw na. Binuksan niya ito. Mahal kong Franco. Habang sinusulat ko ito, nararamdaman ko silang gumagalaw sa loob ko. Ang tatlong munting milagro natin. Hindi ko maipaliwanag ang sayang nararamdaman ko. Ikaw ang pangarap ko, Franco. At ngayon, bubuo tayo ng sarili nating pangarap. Hindi ako makapaghintay na makita kang maging isang ama, ang aking Grumpy Bear na magiging hari ng ating tatlong munting prinsesa. Mahal na mahal kita, noon, ngayon at magpakailanman. Nagmamahal. Ang iyong Hazel. Habang binabasa niya ang liham, ang lahat ng pader sa kanyang isipan ay tuluyang gumuho. Ang mga pira-pirasong panaginip ay naging isang buo at malinaw na alaala. Ang tawa. Ang dalampasigan. Ang pag-ibig. Ang pangako. Ang aksidente. Ang paggising sa ospital na may blankong isipan at ang mga kasinungalingan ng kanyang ama. Lahat ay bumalik. Lahat ng sakit. Lahat ng pagmamahal. Nabitawan niya ang sulat. Napaluhod siya sa sahig ng bodega, napasigaw sa sakit at pagsisisi. Sinira nila siya. Sinira nila ang buhay niya. At siya, sa kanyang pagkabulag, ay sinira ang nag-iisang taong tunay na nagmahal sa kanya. Kinabukasan, isang malaking pagpupulong ng pamilya ang ipinatawag ni Franco. Naroon si Don Ricardo. Naroon si Isabella, kampanting nakaupo sa tabi ng matanda.
Pumasok si Franco, ang mukha ay matigas na parang bato. Walang imik, inilapag niya sa mesa ang sulat ni Hazelin at ang litrato nilang dalawa. Ano ito? Tanong ni Don Ricardo, nagkukunwaring naguguluhan. Ang buhay na ninakaw ninyo sa akin, sagot ni Franco, ang boses ay malamig ngunit nanginginig sa galit. Nakausap ko si Mang Ben, alam ko na ang lahat. Ang aksidente. Ang pananakot ninyo kay Hazelin. Ang mga kasinungalingan ninyo. Namutla si Don Ricardo. Maging si Isabela ay natigilan. Ginawa ko lang yon para sa kapakanan mo at ng kumpanya, sigaw ni Don Ricardo, nawala na ang kanyang pagpipigil. Tiningnan ni Franco ang kanyang ama, ang mga mata ay puno ng sakit at galit. Sinira ninyo ang buhay ko. Tumayo siya, ang kanyang desisyon ay buo na. Ang mga kontrata, ang kumpanya, ang mana, lahat ay walang halaga ngayon. Isa lang ang mahalaga. Ngayon, sabi niya, ang boses ay matatag at puno ng determinasyon. Ibabalik ko ang dapat sa akin. Tumalikod siya, hindi na pinansin ang mga sigaw ng kanyang ama at ni Isabela. Mabilis siyang naglakad palabas ng mansyon, sumakay sa kanyang sasakyan at pinaharurot ito. Iisa lang ang nasa isip niya. Kailangan niyang mahanap si Hazelin. Ang bawat araw na wala ang kanyang mga anak ay isang walang katapusang pagdurusa para kay Hazelin. Nakikitira siya sa isang maliit na apartment ng kanyang kaibigan mula sa dati niyang trabaho, isang espasyong masikip ngunit puno ng kabaitan. Ngunit kahit ang kabaitan ay hindi kayang punan ang malaking butas na iniwan sa kanyang puso. Ang mga gabi ang pinakamahirap. Sa dilim, ang mga mukha ng kanyang Tres Marias ay malinaw na lumilitaw sa kanyang isipan. Ang matapang ng ngiti ni Faith, ang puno ng pag-asang mga mata ni Hope, ang mahigpit na yakap ni Grace. Napapaiyak na lang siya hanggang sa makatulog, yakap-yakap ang isang luma nilang picture. Wala na siyang pag-asa. Paano niya lalabanan ang mga Alcantara? Sila ang may pera, kapangyarihan at impluensya. Habang siya, wala. Isa lamang siyang ordinaryong babae na inagawa ng lahat. Isang gabi, habang nakatulala siya sa bintana at pinagmamasdan ang mga patak ng ulan, may kumatok sa pinto. Inisip niya na baka ang kaibigan niya iyon, umuwi ng maaga. Binuksan niya ang pinto ng walang gana. At ang mundo niya ay huminto. Nakatayo sa labas si Franco. Basang-basa ng ulan, ang kanyang mamahaling damit ay gusot, ang kanyang buhok ay tumutulo. Ngunit hindi iyon ang napansin ni Hazelin. Ang napansin niya ay ang kanyang mga mata. Wala na ang yelo, wala na ang galit. Ang naroon ay isang kalaliman ng sakit, pagsisisi, at isang pagmamahal na akala niya ay tuluyan ng namatay. Walang nagsalita sa kanila. Tanging ang tunog ng ulan ang maririnig. Dahan-dahan, itinaas ni Franco ang kanyang kamay. Nanginginig ito. At sa kamay niya, hawak niya ang isang luma at medyo lukot na sulat. Ang sulat niya para kay Franco 5 taon na ang nakalipas. Naramdaman ni Hazelin ang pagbagsak ng kanyang mga luha. Hazelin, basag ang boses ni Franco. Gumawa siya ng isang hakbang palapit, pagkatapos ay isa pa, hanggang sa nasa harapan na niya ito. At doon, sa sahig ng maliit na apartment, sa harap ng babaeng sinaktan niya ng husto, lumuhod si Franco Alcantara. Ibinaba niya ang kanyang ulo at narinig ni Hazelin ang isang hikbi. Isang tunog na hindi niya kailanman inakalang maririnig mula sa isang lalaking kasing tigas niya. Patawarin mo ako, mahal ko, sabi niya, ang mga salita ay puno ng sakit. Itinaas niya ang kanyang mukha, ang mga luha ay umaagos na sa kanyang mga pisngi, kahalo ng tubig ulan. Naaalala ko na ang lahat. Lahat. Ang mga salitang iyon, naaalala ko na ang lahat, ang siyang tuluyang nagpaguho sa mga pader na itinayo ni Hazelin sa paligid ng kanyang puso. Napaluhod na rin siya sa harap nito, at sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 5 taon, hinawakan niya ang mukha nito. Franco, iyak niya. Nagkayakapan sila roon sa sahig, sa gitna ng kanilang mga luha at sakit. Isang yakap na puno ng 5 taong paghihintay, 5 taong pagdurusa, at isang pag-ibig na hindi kailanman naglaho. Umupo sila sa maliit na sofa. Doon, sa katahimikan ng gabi, nag-usap sila. Ikinuwento ni Franco ang lahat, ang kasinungalingan ng kanyang ama, ang pagmamanipula ni Isabela, ang kanyang pagkabulag. Ikinuwento ni Hazelin ang kanyang panig, ang takot, ang pagbabanta, ang pagpili sa buhay ni Franco, kaysa sa kanilang pagsasama,
ang sakit ng pagpapalaki sa kanilang mga anak ng mag-isa. Walang sisihan. Walang galit. Tanging pag-unawa at isang malalim na pagnanais na maghilom. Sinira ko ang buhay mo, bulong ni Franco, hawak ang kanyang mga kamay. Umiling si Hazelyn. Hindi. Binigyan mo ako ng 3 pinakamagandang dahilan para mabuhay. Kinabukasan, isinama ni Franco si Hazelyn pauwi. Hindi sa malamig na mansyon, kundi sa isang bagong bahay na malayo sa luma nilang buhay. Isang bahay na simple, mainit, at naghihintay na mapuno ng mga bagong alaala. Pagpasok nila, 3 maliliit na figura ang sumalubong sa kanila. Mommy! Ang sigaw ng 3 bata ay ang pinakamagandang musikang narinig ni Hazelyn. Tumakbo sila papunta sa kanya, yumakap ng mahigpit na parabang ayaw na siyang pakawalan. Niyakap niya ang kanyang 3 Marias, lumuluha sa purong kaligayahan. Ito na! Buo na ulit sila. Mula sa likuran, pinanood sila ni Franco, ang kanyang puso ay umaapaw sa damdamin. Lumapit siya at lumuhod para maging kapantay nila. Sa unang pagkakataon, hindi takot ang nakita niya sa mga mata ng mga anak niya, kundi pag-usisa. Faith, Hope, Grace, sabi ni Hazelyn, ang boses ay masaya. This is your daddy. Tumingin ang 3 kay Franco. Ngumiti si Franco, isang tunay at mainit na ngiti. Hello, you little princesses, sabi niya, ang boses ay magiliw. I'm sorry it took me so long to remember. Ilang araw ang lumipas. Ang bahay ay napuno ng tawanan at sigawan, mga tunog na matagal nang hinahanap ni na Franco at Hazelyn. Isang gabi, pagkatapos nilang patulugin ang mga bata, nakaupo sila sa sofa, magkatabi. Ang mga kamay nila ay magkahawak. Nakasandal ang ulo ni Hazelyn sa balikat ni Franco. Pinutol ko na ang ugnayan ko sa kumpanya, mahinang sabi ni Franco. Magsisimula ako ulit. Magsisimula tayo ulit. Tumingin si Hazelyn sa kanya, ang mga mata ay nagniningning. Kahit saan, basta't magkakasama tayo. Hinawakan ni Franco ang kanyang mukha at tinitigan siya, na para bang sinasaulo ang bawat detalye. This is our beginning, bulong niya. No more contracts, no more secrets. Just us. Hinalikan niya ito. Isang halik na hindi tulad ng dati. Hindi ito puno ng pagnanasa o desperasyon. Ito ay isang halik na puno ng pangako, ng kapayapaan, at ng isang bagong simula. Habang nakatingin sila sa isa't isa, alam nilang mahaba pa ang daan patungo sa tuluyang paghilom. Marami pang sugat na kailangang gamutin. Ngunit sa pagkakataong ito, haharapin nila iyon ng magkasama. Hindi bilang isang sihi at isang sekretarya, hindi bilang 2 taong pinagbuklod ng isang kontrata, kundi bilang isang pamilyang sinubok ng kasinungalingan, ngunit pinatatag ng isang pag-ibig na kayang tandaan ang lahat. At dito nagtatapos ang kwento ni na Franco at Hazelyn, sa isang simula na binuo mula sa mga abo ng nakaraan. Maraming salamat, mahal naming tagapakinig, sa pagsama sa amin sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa unang pahina ng sakit at sakripisyo hanggang sa huling pahina ng pag-asa at pagpapatawad, naramdaman namin ang inyong presensya, at iyon ang nagbigay sa amin ng inspirasyon upang bigyang buhay ang kwentong ito. Ang pagsulat sa istorya ni na Franco at Hazelyn ay isang paalala na ang pag-ibig ay hindi laging madali. Minsan, ito ay puno ng mga pagsubok, mga kasinungalingan at mga alaalang pilit nating tinatakasan. Ngunit sa huli, itinuturo rin ito sa atin na ang tunay na pagmamahal ay may kakayahang maghilom, magpatawad at higit sa lahat, makaalala. Ito ay tungkol sa pagbabalik-tanaw, hindi para manatili sa sakit, kundi para pulutin ang mga aral at buuin muli ang ating mga sarili ng mas matatag at mas buo. Naway may napulot kayong aral at inspirasyon mula sa kanilang kwento, na kahit gaano pa kadilim ang nakaraan, laging mailiwanag ng pag-asa na naghihintay. At ang pinakamahalagang kayamanan na mayroon tayo ay ang pamilyang ating pinipiling ipaglaban. Muli, mula sa kaibuturan ng aming puso, maraming salamat sa inyong oras at pakikinig. Hanggang sa susunod nating kwentuhan. Kung ang istoryang ito ay nakaantig sa inyong puso, huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Nais naming marinig ang inyong kwento.